Isang magandang hapon sa inyong lahat from Finland, mga ka-Gigi! Hi mga ka-Gigi! Welcome back to our vlog! Welcome back to my channel! Kamusta kayong lahat? Sana okay kayong lahat. Meron tayong work ngayon mga ka-Gigi. Yan, so nag-uniform lang ako. At ako lang tao mag-isa dito sa changing room. Yan, so ito yung uniform namin. Tapos tinutupi ko lang yung pinaka-sleeves mga ka-Gigi kasi masyadong malaki. Nalalakihan ako sa uniform. Ayoko yung sobrang haba nung pinaka-sleeves niya. Kaya tinutupi ko siya mga ka-Gigi. Yan. Tapos ganyan lang siya. Chef's jacket to. Yan, ganyan siya. Tapos, nagtali lang ako ng buhok. Yan, tinirentas ko lang yung buhok ko. Ganyan mga ka-Gigi. Ganyan ginagawa ko sa buhok ko. Or minsan, pinuponytail ko lang siya. Siyempre, kailangan malinis yung buhok natin. Siyempre, kailangan mga ka-Gigi nakataas yung buhok natin. Kailangan neat. Tapos, maglalagay lang ako ng ito, marker, tapos ball pen mga ka-Gigi. Yan, so, marker, importante ito. Tapos meron siyang lagayan dito ng pen. Isasabit ko lang dyan. Tapos dito naman yung ball pen. Yan mga ka-Gigi. Importante to. Alam niyo kung bakit. Kasi syempre, pag nagmimisa or nagpa-prep sa kitchen, kunwari, meron kang ginagawa, gano'n, nag-prep ka ng sauce, gano'n, kunwari, nag-prep ka ng gulay, nagluto ka ng gulay, tapos, syempre, ilalagay mo yun sa box, ilalagay mo yun sa container, tapos, ilalagay mo ng tape, tapos, kailangan mo lagay dun yung pangalan ng ginawa mo, tsaka yung date kung anong araw mo siya ginawa. Kasi doon, napaka-importante nun sa kusina, mga ka-Gigi, kasi syempre, doon nyo malalaman kung kailan yun ginawa, kung pwede pa ba yun, kung sobrang tagal na ba ginawa nun, so, ganun, mga ka-Gigi. Kaya, meron kaming marker, parating merong marker, tapos yan, nakapag, na rin ako mga ka-Gigi, meron na rin akong pants. So, ngayon yung shoes ko naman ay ito, ang ating shoes. Ito ay pang kusina na sapatos mga ka-Gigi. Yan, ganyan siya. Yung pinaka ganito niya. Yung pinaka-part na to mga ka-Gigi, matigas dapat. Kasi kunwari pag nalaglagan ng something, kunwari yung mga matatalim na bagay like kutsilyo or kailangan mga ka-Gigi, safety shoes importante pag sa kusina ka nagtatrabaho. Yan. So magsasocks lang ako. Tingnan niyo yung socks ko mga ka-Gigi. Takos. Yan. Pero okay lang yun kasi hindi naman nakikita yung medyas. Pero ayun medyas na. Tapos yung uniform dito mga ka-Gigi, sila na rin yung kumbaga merong syempre naglalaba. Ganun. Pero pwede mo rin naman iuwi kung gusto mo, tas ikaw maglaba. Pero karamihan, iniiwan lang dito doon bago kunwari pag mag-bis ka na, magpapalit ka na, tapos na yung shift mo, meron doon lagayan ng maduduming uniform, tapos yun, sila na yung maglalaba, tapos nakahanger na din doon lahat yung mga malilinis na pants, tsaka malilinis na chef's jacket, mga ka-Gigi. So, yung pants natin, black lang din, tapos black yung pinaka-chef's jacket. So, ito yung uniform na pag nagtatrabaho ka sa kusina mga ka-Gigi. Tapos, syempre, ang ating safety shoes. Baka importante na, safety shoes. Ayan siya mga ka-Gigi. Okay ba ang ating socks? Okay ba ang ating medyas mga ka-Gigi? So mga ka-Gigi, natatawa pala ako. Natatawa ako kasi merong nag-comment, sabi, Iha, wag mong hawakan yung mic kasi nagmumukha kang reporter. Tapos sumagot ako, sabi ko, ay, pangarap ko po kasi maging reporter, pasensya na po.
So yun mga ka-Gigi, natawa lang ako kasi para daw ako reporter. Yan, pag hawak ko yung mic. Pero pasensya na, minsan hindi ko na na-clip, ganon, kasi, wala mga ka-Gigi, pati ba naman yun, pinapansin, di ba? Parang, nala akong magsasalita, ayaw kong makasakit ng damdamin. Charot. Yan. Yan. Yan, tapos, tapos yung ito, naka-sandals lang ako pagpasok mga ka-Gigi. Ilalagay ko lang siya sa dito sa taas mga ka-Gigi kasi bawal dito ang mag-iwan ng sapatos dito sa baba. Wala ka makikitang sapatos sa baba, lahat nasa taas. Kaya kailangan sa taas nilalagay. Kailangan natin sumunod sa mga policy yun dito sa ating workplace, syempre. Tapos, yung mga kailangan natin ilagay sa loob ng locker. Yan, tulad yan. Nagbasa ako ng book dahil napaaga ako kanina. Mga ka-Gigi, yung ating binabasang book, How to Heal Yourself When No One Else Can. Yan, yun yung title ng book. Yun yung title ng book na binabasa ko ngayon. Tapos, syempre, cellphone. Tapos, susi, mga ka-Gigi. Meron akong susi. Ito yung susi natin. Kasi importante yun yung kapag kapapasok tayo, meron dun parang key na itatapat mo para makapasok ka sa mga storage, sa mga kung saan mga ka-Gigi. Yun yung pinaka-susi mo dito sa workplace ko. So, ito lang ang ating outfit check. Ito ang ating outfit check, mga ka-Gigi, sa ating work. Yan, all black. Parati ko nililinisan yung sapatos ko, mga ka-Gigi. Kasi, syempre, nadudumihan yan. Pero mahilig ako maglinis ng sapatos. Syempre, mas maganda kung parating malinis. Tingnan yung sapatos mo. Yan. Yan. Malinis na ating shoes. Alam niyo, malamig ngayon. Kinikilabutan ako. Ewan ko, malamig sa labas, maulan ngayon. Kaya, ayun nga, tama nga yung sinabi sa news. Kasi sabi sa news, mga ka-Gigi, na maulan na itong mga darating na weeks. Kaya nakakainis kasi yung summer. Kasi summer nga dito ngayon, di ba? So, imbes na maaraw, ang summer dito sa Finland ay maulan. Kaya, hindi ko alam kung anong klaseng summer to. Kaya, tingnan natin kung saan tayo makakapunta kahit na maulan. Pero abangan nyo, mga ka-Gigi, meron tayong gagawing napaka-exciting. Kaya abangan nyo yung vlog na yun. So ngayon, kailangan muna natin mag-work. Siyempre, kailangan natin kumayod. Lalo na wala ako masyadong work ngayon, mga ka-Gigi. Namumroblema ako dahil sobrang tahimik talaga nitong month na to, tsaka itong parating na August. Naniniwala ako God will provide, mga ka-Gigi. Parati sinasabi ng bestie ko, si Betania, na hindi kita papabayaan ni Lord. Parati kapag kailangan natin, andyan siya. Kahit na kunwari kailangan natin, tapos mamaya-maya merong parang gagawa si Lord ng paraan para matuntunan yung mga pangangailangan natin. Kaya keep the faith. Let's go, mga ka-Gigi.
Isang magandang umaga sa inyong lahat from Finland, mga ka-Gigi. Yan, so hindi ko na natapos yung vlog kahapon kasi napagod ako, mga ka-Gigi, kasi marami yung layovers natin. Yan, marami akong ginawa kahapon sa work. Hindi ko na lang lahat nakauhaan, syempre. Pero at least nakapag-vlog ako kahit konti, mga ka-Gigi. So, tapos kahapon, yun nga, nag-work ako sa layover. Yung layover, mga ka-Gigi, yun yung pag sinabing layover, kunwari merong canceled flights, ipapadala nila yung mga passenger na na-canceled yung flight, ipapadala nila dun sa hotel kung saan ako nag-work. Magpe-prepare kami ng food para sa kanila. Buffet style, mga ka-Gigi, buffet. Pag marami, ginawa ko kahapon, nag-prepare ako ng food para dun sa mga layover passengers. Yun para sa mga layover guests. Ibig sabihin nun yung mga na-cancel yung flights, ganun. Nga pala, mga ka-Gigi, nakakatakot pala dito. Nabasa pala ako sa news na dito sa Finland, nakakatakot kasi kunwari pagka nawalan ka ng work ng mga 3 months or more than 3 months, pag wala kang mahanap na work or pag hindi ka nagka-work, pwede kang ma-deport, mga ka-Gigi. Pwede kang mapauwi ng kung saan bansa ka, pwede kang ma-deport. Kaya nakakatakot kasi, syempre, lalo na pag working visa, pag yung visa mo is, work visa, kasi depende yan eh. Depende ko sa mga visa. May working visa, may student visa, meron naman under family ties, ganon. Pag family ties, yun, kunwari kapag nagpakasal ka dito or may kumuha sa'yo or alam nyo yun, bumuo ka ng family dito. Student visa naman, mga ka-Gigi, is naman yun, syempre kung mag-aaral ka dito pero hindi yun libre, mga ka-Gigi, meron rin bayad. Tapos meron rin silang parang requirements para dun. Bawat visa merong requirements. Tapos pag working visa naman, yun, meron kang kailangan apply na agency or company na kukuha sa'yo dito para magtrabaho ka dito. So, ayun yung nakakatakot kasi kapag kunwari nagpunta ka dito, tapos kunwari nawalan ka ng work, tapos hindi ka makahanap ng work, kung hindi ako nagkakamali, in 3 months time, mga ka-Gigi, deportation ang aabutin. Tapos, mga ka-Gigi, meron rin dito news na isang cleaning company. Tapos, yung CEO or yung parang may-ari ng kumpanya is isang Filipino, nakakahiyaman, pero ang ginawa niyang modus, so meron siyang company, 'di ba? Ngayon, kumukuha siya ng mga tao mula sa Pilipinas or kung sino man yung gusto na mga Pilipino, na kapwa Pilipino na magpunta ng Finland para magtrabaho. Pero, ang ginawa niya, mga ka-Gigi, para kumita siya, naghihingi siya ng siguro parang placement fee or parang nanghihingi siya ng bayad para makakuha ng visa yung mga gusto makapunta dito. So, syempre, yung mga kapwa natin, syempre, yung mga kababayan natin, gusto makapagtrabaho sa ibang bansa, gusto mag-abroad, gusto magsakripisyo. Syempre, papayag ka kahit na may bayad para makakuha ka ng visa, para makapag-work ka dito. Ang ending, mga ka-Gigi, nagpabayad siya, tapos pagdating dito ng mga kababayan natin, wala silang trabaho. Wala siyang maiibigay na trabaho. Kasi hindi naman lahat yun mabibigyan niya ng trabaho. Siguro kasi hindi ko alam kung anong rason niya, mga ka-Gigi, pero pinagkakitaan niya yung mga Pilipino. Makukulong siya ng, hindi ko alam, basta nabasa ko sa news, makukulong siya, tapos mag-fine siya ng napakalaking halaga, mga ka-Gigi. Dahil, syempre, sa bawat masamang ginagawa mo, meron yan kapalit na consequence, meron yan karma, 'di ba, mga ka-Gigi yun. So, yun nga, totoo pala yung sinabi nila na isang Filipino yun, nakalagay doon sa article na karamihan ng nationalities is taga-Philippines. So, syempre, sino nga naman ba bibiktimahin niya kundi mga kapwa Pilipino natin? Dahil syempre, yung mga Pilipino gusto magtrabaho sa ibang bansa. Syempre, lahat naman unfortunately, dahil mahirap yung bansa natin sa Pilipinas, kaya syempre, halos lahat ng mga Pinoy gustong makipagsapalaran sa ibang bansa. Karma is real, kaya
alam nyo mga ka-Gigi, nakakatakot talaga pagka meron kang ginagawang masama sa kapwa nyo, sa kapwa mo. Talagang kailangan pag-isipin mo yun mabuti kung gagawin mo ba yun o hindi, kasi hindi man ngayon yung karma, pero balang araw mga ka-Gigi, talagang darating at darating yun sa'yo kung meron kang ginawang masama, di ba? Isa pa, mga ka-Gigi, sa mga backstabbers, yung mga tumitira patalikod, yung mga tipong mga taong wala ka namang ginagawa, tapos pag-uusapan ka sa likod, yung parang pag nakatalikod ka, pag-uusapan ka pag nakatalikod ka, tapos kung ano-ano sasabihin sa'yo, pag harap mo, ay, hello, tapos pag talikod, plastic yarn. Parang, grabe, alam nyo mga ka-Gigi, hindi ako perfect. Meron din akong ganong mga pagkakataon na meron kang masasabi sa bawat, kunwari, hindi man sa tao, sa mga bagay, o basta kahit anong, situation. Magagawa at magagawa mo yun. Pero, yung tipong wala namang ginagawang masama sa'yo, yung tao, tapos, kung ano-ano sasabihin mo, tapos, hindi pa yun nakukontento yung mga taong yan. Ipagkakalat pa nila yan sa mga taong wala namang kinalaman, pero sasabihin lang nila, yan si ganyan yan ganito yan, may mga ganon. Ay, nako mga ka-Gigi. Yan? Proven and tested, naranasan ko na yan maraming beses na sa buhay ko. Itong mga taong to, wala sila, alam mo yun, nananahimik ka na, pero ito pinipilit kang binababa. Alam niyo yung crab mentality na hihilahin ka pababa nitong mga taong ganitong, personality or merong ganitong attitude. Kaya, ayun mga ka-Gigi, wala, na-share ko lang. Baka sabihin nyo na humuhugot si Hazel, pero wala akong, binabanggit na pangalan dito. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Yan. So, yun nga yung sinasabi nila. Anyway, mabalik tayo sa deportation. Kaya nakakatakot ngayon, kaya sinisikap ko na mag-work, na makahanap ng full-time work mga ka-Gigi. Dahil nakakatakot na mamaya ma-deport, or alam niyo yun na mamaya mapauwi ng Pinas nang wala sa oras pag wala kang work. Syempre, kailangan mong magtrabaho para mabuhay ka dito, hindi yung aasa ka lang ng aasa sa government, yung naasa ka tutulungan ka nila, ganon. Ako mga ka-Gigi, simula nung naging single parent ako, simula nung naghiwalay kami ni King, nagbukod na ako, nagkanya-kanya na kami, naghiwalay kami ng bahay. So, ako lahat nag-shoulder, yung rent, yung electricity, yung basta mga ka-Gigi, lahat ng bills. Ako rin nagbabayad nun. So, syempre, hindi ko naman pwede iasa lahat porket single mom ako, or parang porket ako na lang mag-isa sa buhay, yung single parent ba, is iaasa ko na lahat sa government. Hindi mga ka-Gigi, kailangan pagtrabahuhan mo yun. Pero kung talagang, ang maganda naman dito mga ka-Gigi, kung talagang kung kunwari wala kang income or kulang yung pambayad mo ng bahay, renta ng bahay, ganun, pwede ka naman talaga lumapit sa kanila dito. Pero, depende yun. Titignan nila yun yung bank statement mo, lahat, yung gastos mo, yung expenses mo, kung bakit ka nagkulang, bakit hindi mo mabayaran, yung payslips, yung tax card, lahat titignan nila mga ka-Gigi. Magbabasa sila doon, tapos magde-desisyon sila kung dapat ka ba tulungan or hindi. So, kaya kailangan mo rin maging responsible. Maging responsable sa mga, sa mga bayarin mo mga ka-Gigi, ganun. Kaya, napaka-swerte at napaka-blessed ko mga ka-Gigi dahil napunta ako dito sa Finland. At syempre, hindi ko makakalimutan yun dahil meron ako nabasang comment. Hindi ko to makakalimutan dahil sinabi niya doon na hindi ka man lang nahiya, na wala kang utang na loob, na hiniwalayan mo si King, siya yung nagdala sa'yo dyan. Hindi ko po yun nakakalimutan at sobrang nagpapasalamat ako kay King kundi dahil sa kanya wala ako dito ngayon dahil nga syempre in-invite niya ako dito nung una, tapos nag-propose siya, tapos nagpakasal kami, nagkaanak kami, bumuo kami ng aming pamilya. Pero, ayun nga, sa kasamaang palad, kailangan namin maghiwalay. Hindi ko ako nakakalimot at hindi ko yun makakalimutan. Tinatanaw na utang na loob ko yun kay Ken kung bakit ako nandito ngayon. At sobrang thankful and blessed ako dahil nandito ako ngayon sa Finland. Dahil sobrang gandang bansa nito.
sobrang proud ako dito sa bansang to, mga ka-Gigi, dahil sobrang ganda dito, lalo na pag meron kang family or anak, ganun. Kasi yung education, yung healthcare system, transportation, safety, mga ka-Gigi. Meron dyan mga bata, naglalakad sila, papuntang school, sila lang mag-isa, hindi na nila kailangan sila ihatid ng parents, ng mga magulang, kasi ganun ka-safe, mga ka-Gigi. At sana mapanatili hanggang forever ng Finland yung ganitong, yung ganitong safety para sa mga tao. Kasi kahit maiwan mo kunwari yung personal belongings mo, like mga wallet, laptop, ganon, or cellphone, pupunta ka lang sa lost and found. Well, sa pagkakaalam ko, yung mga tulad nun, naiwan namin yung, nahulog ni King yung wallet niya sa isang mall. Nag-mall kami nun, natatandaan ko. Nagpunta lang kaming lost and found. Andun yung wallet niya, mga ka-Gigi. So, mas marami pa rin talaga dito yung may mabubuting puso at talagang sila, disiplinado na kailangan kung hindi sa'yo, huwag mo kukunin. So, ayun, mga ka-Gigi, ganun lang. So, na-share ko lang sa inyo yung ganitong mga usapan dahil syempre, alam nyo yun, posible rin talaga na pwede kang ma-deport or mapauwi kung hindi ka magtatrabaho dahil hindi ka naman talaga pwedeng umasa sa government lang. So yun, mga ka-Gigi, sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. Huwag kayo magsawa manood ng vlogs ko. Ginagawa ko yung best ko para gumawa ng content everyday. Pero minsan talaga wala akong time mag-edit dahil syempre at the same time, meron rin akong part-time work. So, nag-work rin ako. Kailangan ko rin kumayod. Alam nyo naman, kailangan natin magtrabaho. So, huwag nyo kalimutan na i-comment kung tagasan kayo, mga ka-Gigi. Nababasa ko lahat ng comments nyo. Thank you all so much for always supporting sa pagmamahal nyo sa akin, mga ka-Gigi. Maraming salamat sa inyong lahat. At kita-kits tayo sa next vlog. Marami pa kayong aabangan. Mga bubusugin ko kayo ng mga vlogs. Kaya maraming salamat, mga ka-Gigi, sa inyong lahat. See you soon on my next vlog. Bye, mga ka-Gigi! Mwah!